Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So, kung nakita niyo yung title, pare, gigisingin ko na naman kayo sa katotohanan. Pag-uusapan natin, bro, kung bakit hanggang ngayon mahina ka pa rin. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake, kala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so the fact na pinindot nyo pa rin tong video na to na ang title nakaka-offend na kagad or medyo masasaktan yung kalooban mo. Pero pinindot mo pa rin. No? Isa ka sa mga tao na dun pa lang believe na ako sa'yo, pare, saludo na ako sa'yo. Ibig sabihin, ikaw yung klase ng tao na humble, alam mo na may pagkukulang sa'yo at gusto mo mag-improve. Ibig sabihin, ano ka na no? May something special na sa'yo, bro. Angat ka na sa iba sabihin natin na alam mo na hindi ka mahina, no? Pero gusto mo pa rin tuklasin, gusto mo pa rin malaman kung meron bang kulang sa'yo. Bro, malakas ka na, no? Malakas ka na sa paningin ko, kaya saludo ko sa'yo, pare. Kaya umpisahan natin to. Okay bro, number one reason kung bakit hanggang ngayon mahina ka pa rin, bro. 100% no, nakaasa ka pa rin sa magulang mo. O saglit lang teka lang. Okay, wag muna kayo ma-offend. Alam ko, kukunti lang na offend dyan. No? Kasi, kinlik nyo na to no? Iba na kayo no? Angat na kayo sa iba. Let me explain, pare, kung bakit mahina ka pa rin. No? Dahil sa rason na to. Kung bata ka pa, pare, no? Wala ka pagkakayanan na suportahan yung sarili mo. Okay? Bata ka pa diba? Nasa high school, grade school, sabihin natin college, you have no choice, no, to rely on your parents. Wala kang tayong choice. So, hindi ka masyadong kasama dito. No? Pero kung gusto mo talagang mas lumakas pa, no, baka pwede mong tanggapin to. Okay? But sinabi kong 100%, pare. But sinabi kong 100% nakaasa ka. Pag nakaasa ka sa parents mo, mahina ka. Okay? Kasi, sabi nga natin, pag nag-uumpisa ka pa lang sa buhay, no, you have no choice but to rely on your parents. We have no choice. Lahat tayo dumaan dyan, pare. Pati ako dumaan din ako dyan. Bakit? No? Bakit ko sinabing 100%? Pag 100% ka nakaasa sa parents mo, although may kakayanan ka naman dapat, no, na suportahan yung sarili mo, mahina ka. Bakit? If 100% nakaasa ka sa parents mo, lahat-lahat na lang. Pag sabi ko 100%, lahat-lahat. Okay? Pang-diskarte mo, pang pagkain mo, pamasahe mo, pang-chicks mo. Kung lahat yan, as in 100%, keep in mind, 100% wala kang ginagawa, wala kang inilalabas galing sa'yo, lahat hingi sa parents, pare. Hindi ka nagigising sa katotohanan. At pag hindi ka gising sa katotohanan, mahina ka, bro. Okay? Hindi ka nakakasa ng realidad ng buhay. Okay? Again, kailangan ko maging klaro dito kasi alam nyo na, no? Bata ka pa lang, pare, I have no problem with it. Okay? Okay lang, alagaan ka ng parents mo, ihanda ka nila sa realidad, ipapractice ka nila sa realidad pa lang dyan, pagbata ka. No? Pero kung nasa college or tapos ka na mag-aral, nakaasa ka pa rin sa parents mo, bro, hindi ka nag-i-improve, pare, bilang tao. Okay? Ito, imagine niyo, magandang example to, no? Pagkumpara ninyo yung alaga ninyong aso, no? Simula pagkabata niya, alaga niyo siya, no? Pet niyo siya, no? Pinanganak siya, nasa inyo na siya. Lahat ng pagkain niya, bigay ninyo. Pag nagkaroon ng problema, for example lang, no? Lahat ng tao namatay. For example lang, no? Sino sa tingin niyo magsusurvive? Sino sa tingin ninyo ang magtatagal? Yung asong alagang-alaga ninyo simula pagkabata hanggang sa lumaki siya? O yung mga asong gala? Sino sa tingin ninyo magsusurvive? O wag na asong gala. Sabihin natin yung mga sanay talaga sa wild. Wolf. Sabihin natin mga wolf. Sino sa tingin ninyo magsusurvive? Sino ang tatagal? Yung isa na sanay sa alaga, no? Sanay na binibigyan, sanay na pinapakain, o yung wolf na sanay maghanap ng sarili niya. Sino sa tingin niyo magsusurvive? Alam niyo na yun Diba? Yung wolf, pare. No? Bigyan man siya o hindi siya bigyan, kaya niyang humanap ng sarili niya. Samantalang yung mga pet natin,
sad to say, hindi sila magtatagal pag nawala tayo. Magsusurvive sila, sabihin natin siguro a week, no? Maghahanap talaga sila ng pagkain nila. Pero dahil sanay sila sa alaga, pare, hindi nila alam no? Paglabas nila sa realidad, sa labas ng mundo, ay sa reality, tutunga nga sila. Yan ang gustong i-explain sa inyo, bro. Wala akong problema, 80%, 90% nakaasa ka sa parents mo. Walang problema. Basta yung 10% man lang, kahit 10% man lang, dapat inaalam nyo na yung realidad ng buhay. Kung hindi ka lumalabas sa realidad, lagi ka lang pupayag ka lang na binibaby ng parents mo, pare. Kung sakali man, huwag naman sana, biglang umalis yung parents mo. Kawawa ka, bro. Paano ka magsusurvive? Diba? So, hanggang maaga, pare, kahit papano, pag nakakaramdam kayo ng comfort ng parents niyo, kahit papano, pahirapan yung sarili niyo, maghanap kayo ng something na kikita kayo ng sarili niyo, kahit pabarya-barya lang, bro. Kasi, hindi lang pera ang, hindi lang pera yung nakiklaim niyo doon, pare. No, hindi lang pera. Yung experience kung paano humawak ng sarili niyong pera, paano kumita ng sarili niyong pera, paano makipag-interact sa mga tao, di ba? Doon nyo rin makikita kung sino yung kakausapin nyo, may mapapala ka, doon yan no? At dahil doon pare lumalakas ka nang hindi mo nalalaman Lumalakas ka na at the same time, natututo ka pa, kumikita ka pa ng kahit paano. Okay, kaya ako, lagi ko talaga sinasabi, pag mga nag-chat sa akin, kung nasa college ka, may extra, may yung mga ipon ninyo pare, mga baon na sobra-sobra, ipunin nyo yan, no? Try nyo maghanap ng pagkakitaan ng kahit paano. Okay? Kung magaling ka mag-program, IT ka, mag-offer ka sa mga high school na, kunyari gawa ko kayo ng ganyan, gawa ko kayo ng program. May mga ganyan di ba? At least paano, magkano bayad doon, pare? Basta kung may kaya ang gawin, pare, may talent ka, huwag mong ibigay ng libre, kahit paano, magsingil ka, kahit barya-barya lang, bro. At least kahit paano, kumikita ka. Di ba? At the same time, nalalaman mo agad yung realidad ng buhay. Okay? Para maaga kang lumakas. Number 2, pare, reason kung bakit mahina ka pa rin, bro. Itong mga sasabihin ko rito, pare, talagang masasaktan ka no? Kasi in reality, hindi lahat masaya, no? In reality, sasaktan ka talaga ng reality. Kaya maganda na dito sa video ko pa lang matutunan nyo na to, no? Number 2, reason bakit mahina ka pa rin, pare, na stuck ka sa nakaraan, no? Hindi ka maka-move forward sa past mo. Okay? Isa yan sa mga reason, pare, no? Ito yung pare, madalas ito mangyari, maski sa akin din nangyari din to, no? Yung nostalgia. Isa yan sa mga trap, no, na pwede mong maging problema, yung nostalgia, no? Yung saya ng nakaraan, yung sarap ng nakaraan, yung dali ng buhay ng nakaraan. Kaya hindi ka maka-move on, no? O hindi ka maka-move on, no? Kasi nami-miss mo yung feeling na yun. Madalas mangyari yan, pare, pagka ka-graduate lang natin. No? Ka-graduate lang natin ng college, magtatrabaho na tayo, di ba? Hindi na natin nakikita yung mga friends natin, di ba? Kasi ganoon talaga buhay, di ba? Mababawas ang tropa mo, the more na tumatanda ka. Yun nga lang, gagawa ka ng bago. Well, iba namang usapan yun. No? Naalala nyo, nung pag-graduate natin ng college, di ba? Biglang lagi nating iniisip na ang sarap ng buhay nung bata tayo, no? Sarap ng buhay ng bata tayo, nami-miss ko yung mga tropa ko, di ba? Miss ko yung mga tropa ko. Now, it's okay, no? Okay lang sa akin kung iniisip mo lang yan. Kasi ganun talaga may miss mo yung mga ganong buhay. Pero yung naista ka na doon na gusto mo, kasama mo lang sila lagi, no? Dahil nami-miss mo na madali lang yung buhay, no? Dito ngayon papasok na nakaasa ka lang sa parents mo lagi, di ba? Yung example number 1 natin. So, isa to sa mga factor po bakit mahina ka pa din, bro. Okay? Na hindi ka maka-move on sa nakaraan, no? Ayaw mo mag-move on, gusto mo nandun ka lang sa feeling na yun. Nagiging factor din dito, pare, yung mga tropa natin na ayaw nating iwan kasi nandun yung saya, nandun yung comfort. Diba? Kahit na yung mga tropa natin, wala rin gustong gawin sa buhay. Diba? Gusto lang mag-inom, diba? Gusto lang gumala, di ba? Ganun lang ang ginagawa ninyo.
Dahil nga, ang saya, di ba? Ang saya lang, no? Ang saya lang. Now, again, hindi naman tayo black and white dito, pare. No? Mas maganda magsaya, no? Pagkatapos ng hard work, eh. Yun, wala akong problema dun, pare. But, kung yan at yan ang ginagawa mo, puro kayo saya, no? Puro mga high school friends mo pa rin, asama kahit yung mga high school friends mo, wala namang pangarap sa buhay din, gusto lang tumambay, na pare, sa tingin mo, lalakas ka nun, no? When I say lakas, pare, hindi lang to physical strength. Lahat-lahat to. Mentally, financially, physically. Okay? Pag sinasabi natin yan dito. So, para maging klaro lang tayo. No? Sa tingin mo, pare, lalakas ka, mag-i-improve ka sa buhay kung ang kasama mo sa buhay ay mga tropa mo pa rin. No? Na wala ring pangarap sa buhay. Sa tingin mo, yun yung isang trap na sinasabi ko. Kasi nga, hindi natin sila maiwan. May mga tropa natin wala rin pangarap sa buhay or ayaw man lang kahit paano mag-improve. Bakit ko nasabing trap yun? Kasi nandun yung nostalgia. Sila yung masasaya nating, nasa kanila yung mga masasaya nating memory. Sila yung kasama natin dun sa masasayang memory natin, ng kabataan natin. Kaya ayaw natin silang iwan. Ang nangyayari doon, nung natatrap tuloy tayo doon sa feeling na yun na umiiwas na mag-improve tayo, na humanap tayo ng bagong opportunity, pare. Kaya importante rin na marunong ka magbasa ng sitwasyon. Now, kung kayo yung tropa na talagang pursigido sa buhay, nag-gym, magkakasama pa rin simula nung high school, nag-gym magkakasama, no? Nag-isip, maraming ganun, may nakikita kong ganyan sa TikTok. Magtropa pa rin sila hanggang ngayon. Gumawa sila ng business, nag-iisip sila ng business, pizza. Napanood ko sa TikTok yung pizza place yun. Ginawa nilang business. Nung high school sila, yun yung pangarap nila, magbe-best friend sila hanggang sa ginawa nila, hanggang sa naging successful yung pizza business nila. If that's what's happening to you, pare, wala akong masasabi dyan. Saludo ako sa inyo. Sabihan niyo pa ako ng business ninyo, susuportahan ko pa kayo. Pero, bihira yun. Madalas talaga sa magtutropa, no? Na lalo na yung mga simula nung high school, hindi talaga nag-i-improve no? Hanggang sa ganun na lang ang nangyari. Di ba? Tapos napapansin ninyo, yung humihiwalay doon sa tropa, yun yung nagiging successful. Di ba? Napapansin nyo ba? Marami tayong instances na ganyan, bro. So, kung napapansin ninyo, pare, na meron kayong isang tropa na humiwalay sa inyo tapos gumanda yung buhay, pare, medyo mag-isip-isip ka na. Ibig sabihin, nandun ka sa napag-iiwanan kayo. Ganun talaga. Ibig sabihin, maaga niyang na-realize na natatrap siya sa inyo kaya umalis siya sa tropahan niyo. Naghanap siyang ibang opportunity, naghanap siya ng ibang tao na makakatulong sa gusto niyang gawin. Okay? So, yan ang isa sa mga reason, pare, na istaka kasi sa nakaraan. Mas importante na tinitignan natin yung future natin, bro. No? Kasi yung nakaraan, tapos na yan. Hindi mo na mababago yan, bro. No? Past is past nga, ika nga nila. Nandun na yan sa likod mo. Kailangan mo nang tignan yung future mo, anong pwede mong gawin para maging handa ka sa future, pare. Last but not the least, pare. Kaya mahina ka pa rin, bro. Okay? Ito, napaka-importante nito, pare. Kaya mahina ka pa rin kasi wala kang respeto sa sarili mo. Maraming may issue ng ganito, pare. Na mas pinipili na maging people pleaser kaysa sa ayusin yung sarili nila. Okay? Maraming ganyan, bro. Okay? Dahil kaka-please mo ng ibang tao, sila yung nag-i-improve, sila yung gumaganda ng buhay. Ikaw, dahil people pleaser ka, no? Mas iniintindi mo yung feeling nila sa'yo, no? Mas pipiliin mo maargabyado ka kaysa sa maargabyado sila. Ang nangyayari, walang nangyayari sa buhay mo. Okay? Nananatili kang mahina, nananatili kang loser. Okay? Wala kang respeto sa sarili mo, mas may respeto ka pa sa iba kaysa sa alagaan yung sarili mo. Nabasa ko sa libro ni Jordan Peterson, no, yung 12 Rules for Life, no, yung chapter 1. Yung chapter 1 ang pinakamaganda talaga no, kasi doon pa lang nakaka-relate ka agad ako sa mga nag-match up, no, yung sinasabi doon ng libro sa mga tinuturo ko dito. Na kaya ka nabubuli, pare, kasi hinahayaan mong maging bully ka. Kaya ka nagiging bully kasi yung tayo mo, no, basic lang siya, no, pero malalim yun kung isipin mo. No? Kaya ka nabubuli kasi hindi mo naayos yung tayo mo.
Di ba? Kaya nabubuli kasi pinagmumukha mo yung sarili mo na bully. Kaya ka nabubuli kasi pinagmumukha mo yung sarili mo na mahina. Mas pinipili mong magmukhang mahina para hindi ka naka-intimidate sa iba, hindi mo alam, may implikasyon yun sa'yo. Diba? Meron yung backlash sa'yo. Diba? Gusto mo pagmukhain yung sarili mo na harmless? Yari ka sa reality ngayon. Bubugbugin ka ng reality. Diba? Wala ka respeto sa sarili mo. Mas gusto mo na mas may respeto ka sa iba eh. Yun yung sinabi dun sa chapter 1. No? Kaya if you want to be respected, if you want, para hindi ka mabuli ng buhay, kailangan tumayo ka ng maayos. Kailangan maisip mo na kailangan mo respetuhin yung sarili mo. Kailangan tumayo ka ng maayos. No? I-present mo yung sarili mo na malakas ka by doing the things na magpapalakas sa'yo. Diba? Ano yun? Diba? Magbasa ng libro, magbuhat, mag-exercise, diba? Matuto ng martial arts. Yung mga bagay na yun, pare, it's a way, no? Yun yung mga ways para, yun yung mga simpleng bagay na pwede mong gawin sa sarili mo, no? Yun yung mga bagay na pwede mong gawin na magsasabi na may respeto ka sa sarili mo. Bakit? Respeto ko sa sarili ko, ayoko maging tanga. So, magbabasa ako ng libro. May respeto ko sa sarili ko. Alagaan ko sa sarili ko, kaya mag-exercise o mag-workout ako. Diba? Respeto ko sa sarili ko, gusto kong pagdating sa mga trouble, kaya ko protektahan yung sarili ko. Mag-aaral ako ng martial arts. So, tingin mo pare, pag meron ka nun, no? At napo-project yan, di ba? Sabi ko sa inyo, kung ano yung kinakain ninyo, pinapasok ninyo sa katawan ninyo, na ilalabas nyo yan. Pag nagbabasa ka, nag-workout ka, nag-aaral ka ng martial arts, kung ano-ano pang malalakas na ginagawa mo, automatically yan, pare, yung tayo mo, gumaganda yan. Hindi mo na mamalayan yan. Sa tingin mo, mabubuli ka pa. Kahit di mo sabihin na nagma-martial arts ka dahil yung tindig mo, pare, magdadalawang isip na yung mga tao na or yung reality na ibuli ka pa eh. Pare, mas intindihin nyo yung sarili ninyo, mas respetuhin nyo yung sarili ninyo. Kasi mas in the long run, mas maganda ang reward niyan, pare. Okay? Mas maganda ang reward niyan. At dahil dyan sa pagrespeto mo sa sarili, mas lumalakas ka. No? Mas lumalakas ka, matatakot yung reality at yung mga tao na gagawin ka. That's it, pare, no? I hope nagising ko yung mga diwa ninyo, no? Na wala tayong magagawa. This is reality, pare. Kasi pag hindi mo na-realize to, bro, huli na ang lahat, wala ka nang magagawa. Diba? Pinag-usapan natin to sa solo leveling na video ko, bro. Diba? Ang consequences ng buhay, sa hulihan mararamdaman kung kailan huli na ang lahat. Kung kailan mahirap ng bumuelo, mahirap ng bumawi. So, hanggang ngayon pa lang, no, kailangan nyo nang ma-realize yan, pare. Okay? Hindi naman to para sa akin. Ito para sa ating to. Di ba? But, di ba? Again, pare, saludo ako sa mga nag-click ng video na to. No? Leave a comment down below kung may na-miss out ako or may gusto kayong idagdag. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Bago ako magpaalam, pare. May 3 na tayong scent, no? Available sa TikTok Shop at sa Shopee, pare. Link nasa description. So, yeah, that's it for me, guys. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.